Isa pong magandang umaga sa bawat isa sa ating kawan ng Panginoon. Tayo po'y nasa panambahan muli upang ganapin ang ating mga tipanan na panambahan para sa Panginoon. Sa oras pong ito, anyayaan ko po kayo na buksan ang ating Biblia sa aklat ng mga bilang, Kabanata 20, 1 hanggang 13. Ito po'y kasaysayan ni Moses nung sila'y tumatawid sa ilang. At dito makikita natin yung mga pagkakamali at pagkukulang na nangyari mula sa Israelita hanggang kay Moses. Ganito po ang sinasabi. Nang unang buwan, nakarating ang buong sambayanan ng Israel sa ilang ng Sin at nagkampo sila sa Kadesh. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang makuwang tubig doon, kaya nagpulong sila laban kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng tolda ni Yahweh kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito? Upang patayin ba kasama ng aming mga alagang hayop? Bakit ninyo kaming nilabas sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na walang kahit isang butil na pagkain? Igos, ubas o bunga ng punong kahoy, punong granada, wala man lamang tubig na mainom. Verse 6, nagpunta sina Moses at Aaron sa may pintuan ng toldang tipanan at nagpatira pa doon. Nagdingning sa kanila ang kalwalatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moses, dalin mo ang tungkod na nasa harap ng kaban ng tipan at isama ninyo si Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. Verse 9, kinuha ni Moses ang tungkod mula sa kaban ng tipan. Tinipon ni Moses sa Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo, mga mapaghimagsik. Gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Pagkasabi niyo 2 ulit na pinalo ni Moses ang bato sa pamagitan ng tungkod. Biglang bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang mga tao, pati ang kanilang mga alagang hayop. Ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moses at Aaron, sabi niya, dahil kulang ang inyong pananalig sa akin na maipakita ko sa mga Israel na ako'y banal, hindi kayo ang magdadala sa bayang ito sa lupaing binigay ko sa kanila. Nangyari ito sa bukal ng Meriba kung saan nagreklamo ang Israel laban kay Yahweh at pinakita niya na siya ay banal. Tayong manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa iyo sa salitang ito na aming pag-aaralan. Muli hiningi namin sa iyong kahabagan, sa iyong kawaan, Panginoon, sa iyong biyaya na muli pagkalooban mo kami ng mensahe mula sa iyong kapangyarihan upang kami ay baguhin, upang kami ay turuan, upang kami ay gumalaw at kumilos ayon sa plano mo sa amin sa pang-araw-araw naming buhay. Salamat po, Panginoon. Inaasahan namin ang pagkilos ng Banal na Espiritu na siyang magbibigay ng lubos na kapahayagan para sa mga bagay na gagawin mo pa sa amin. Dalangin namin ang pangunguna mo sa aming pagkikinig, sa aming pangunawa at sa aming pagtanggap. Sa iyo po namin tinatagbilin lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pinamagatan ko to na ang takbuhing kapos. Kasi ang papansinin natin dito, yun ang nangyari kasi sa bayan na siyang reklamador, na bagamat nagplano ang Diyos ng kabutihan sa kanila, ay hindi nila nakuha dahil mas pinili nila yung hindi maniwala dun sa plano ng Diyos. At maging si Moses ay nadamay, si Aaron at si Miriam. Maging yung leaders. Dalawa lang ang nakapasok mula sa Israel na lumabas sa Ehipto, walang iba kundi si Joshua at si Caleb. Dito, itong eksenang ito, makita natin na yung mga tao ang naunang na-disqualify.
Kasi para maintindihan natin, ipakita ko lang yung sequence ng mga kasalanan nila sa wilderness. Bagamat hindi lang sa wilderness yan, yung bago pa lang nagplano ang Diyos na iligtas sila, katakot-takot na unbelief ang ginawa nila kay Moses, hanggang sa makita natin na nung nakaalis na sila, kasi pinahirapan sila, sinisi nila si Moses, nung makaalis na sila, may dagat na pula, ay katakot-takot ang paninisi nila kay Moses, pero hinati yung dagat at namatay yung mga Egyptian soldiers. At hindi na tayo magpunta doon, hindi na natin bibilangin. Bibilangin lang natin yung pagkalampas nila sa wilderness, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos, nakita nila yung kabutihan ng Diyos. Walang sinabi yung pero at yung kapangyarihan niya laban sa kakayahan ng Diyos. Pero makita natin, sana pagtawid nila sa wilderness, proud na sila kung gaano sila ka-safe sa kamay ng Diyos, gaano sila kakampante o katiwala sapagkat makapangyarihan yung Diyos na kanilang sinasamba. Pero hindi eh. Madalas makaranas sila ng problema, sinisisi agad nila si Moses at yung pagpapakilala sa kanila sa Diyos. Katunayan, hindi sila niligtas ng Diyos dahil sa mabuti sila at mananampalataya sila. Kaya sila niligtas ng Diyos ay dahil sa naalala ng Diyos yung pangako niya kay Moses at kay Isaac at kay Jacob. Yun yung naalala ng Panginoon. Yung mga pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob. Ito yung patriarch. Kaya kinausap niya si Moses para ito iligtas. Ito yung mga pagkakasunod-sunod ng kanilang kasalanan sa Exodo chapter 14, 1-2. Ito na yung sa Red Sea, yung kaninang binanggit ko. Sa may chapter 16, verse 1-3, ito na yung nagreklamo na sila na walang makain at walang mainom. Kaya ay walang makain yun, yung mana. Kaya nagpadala ang Diyos ng mana at sa hapon naman nagpapadala ang Diyos ng karne. Sa may 16, verse 1-3, tapos yung mana sa verse 14, ay verse 4, tapos yung karne naman ay sa verse 13, yung pugo. Pagdating naman sa umusog sila sa chapter 17, tubig naman ang problema nila. Reklamo na naman sila kahit sa Diyos. Yung nauna pa doon, yung mapait na tubig, hindi ko na sinama. Pero ito yung wala silang mainom na tubig. Kaya ang ginawa ng Diyos, inutusan si Moses na hampasin yung bato. Ito yung sa Meriba. Kaya lumabas yung bukal doon sa malaking bato at nakainom sila. Pagdating sa chapter 32, makita naman natin dito yung nung umakyat si Moses doon sa bundok upang gawin yung pinapasabi ng Diyos, yung 10 Commandments, nagreklamo sila na gumawa at pinagawa nila si Aaron ng golden calf. Kaya makita natin maraming namatay doon na pinarusahan ng Diyos. Pagdating sa Numbers chapter 12, nagkaroon naman sila ng pag-aklas, si Miriam at si Aaron, na parang nagselos sa leadership na bakit siya lang ang kinakausap ng Diyos. Kaya pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan at si Miriam ay nagkaroon ng ketong noon. Sa Numbers chapter 13, ito na yung 10 spies. Nung pagdating doon, yung 10 spies dumating, dala yung takot, kumpara doon sa 2 spies, si Joshua at Caleb na dala yung tagumpay, dala yung pag-asa. Kitang-kita nila kung paano sila magtatagumpay. Yung isa naman, kitang-kita paano silang mawawasak. Kaya nataranta yung tao at dahil doon, nagalit ang Diyos, sabi niya, hindi kayo makakapasok. Papahabain niya ng 40 years yung travel doon at yung 20 years old pataas ay mamamatay doon sa ilang. Ang makakapasok lang ay yung 19 years old pababa. Kaya nagkaroon ng first census at nagkaroon ng second census. Doon sa first census, 2 lang nakapasok doon. Sa second census, yun na yung mga natira. Sa Deuteronomio na yun. Pagkatapos noon, makita natin, Numbers chapter 16, eto na yung Levites. Si Korah, yung 250 leaders, tsaka yung mga kasama niya pa,
nagrebelde sila laban kay Moses. Sabi ni Moses, pinili kayo ng Diyos na tagapamahala. Pero ngayon hinahangad nyo mas mataas na gusto nyong agawin yung leadership ko. Ngayon, pinagbigyan sila ni Moses, kumuha sila ng tungkod at makita natin, pinarusaan din sila ng Diyos kasi pinili ng Diyos na itong si Moses ang kanyang piniling lingkod. Numbers chapter 20, ito na yung binasa natin kanina. At yung panguli, yung Numbers chapter 31. Pagkatapos dito sa chapter 20, magkita natin ang Israel ay dadaan sa Edom. Hindi sila pinadaan ng kapatid nilang si Edom. Ang Edom kasi ay mga lahi ni Esau. Sila naman, anak din sila ni Abraham. Kaya makita natin na parang kampante sila paraan pero hindi sila pinaran. Dahil doon, nag-long cut sila. At doon ay napagod sila, kaya sinisi nila si Yahweh at dahil doon nagpadala ang Diyos ng ahas upang sila'y puksain pero nakiusap si Moses. Dito, makita natin ang maraming eksena na mga pagkakamali dahil sa journey na parang ine-expect nila na kung ano yung gusto. Kumbaga parang ang tingin nila sa sarili, kung pinili mo kami, responsibilidad mo na hindi kami makaranas ng problema. Yun yung maling-mali. Walang tao na naging matagumpay na hindi dumanas ng problema. Lahat ng daranasin natin problema ay part yan para tayo maging matagumpay. Kahit sa mag-asawa, kahit sa estudyante, kahit sa isang nag-aaral, lahat yan, kailangan dumating ka sa struggle. Mag-struggle ka, dumating ka sa conflict, dumating ka dun sa hardship, kasi yun ang magpapagaling sa iyo. Sabi ko nga pag sa counseling, ang problema ng mag-asawa, dalawang mukha lagi niyan. Isa, nagpapatibay, isa nang wawasak. Ngayon, ang tanong ko, kailan siya nagpapatibay at kailan siya nang wawasak? Ang sagot ko doon, kung paano mo siya tignan. Ikaw ang nagdidesisyon, kayong mag-asawang nagdidesisyon kung anong itsura niya, kung ano yung purpose niya. Kung gusto niyo pampatibay siya, mangyayari yun na pampatibay. Kung gusto niyo siyang mapangwasak, mangyayari yun. Kung ano yung pagbigyan ng iyong emosyon, yun ang itsura niya. Kaya, ganun din dito. Akala nila ang pagiging Kristiyano ay parang pagdaan sa bed of roses o pagdaan dun sa isang masayang palasyo na pag naging anak ka ng Diyos, hindi ka na mamumroblema kailanman. Yung prosperity theology, isang maling-mali na konsepto to na pinipilit, sinasabi na kapag ikay sa Diyos, hindi ka na maghihirap. Pag ikay sa Diyos, ay wala nang problema. Nakalimutan natin na ang konseptong yun ay materialism. Ang konsepto yun ay nakafocus sa konsepto ng wealth. Kasi kung ganun, ibig sabihin si Pablo ay hindi karapat-dapat na lingkod ng Diyos. Kung ganun, si Jesus din mismo ay hindi sumasa kanya yung Espiritu ng Diyos. Kasi nanatili siyang mahirap. Kaya makita natin sa sitwasyon na to, part ng buhay yung problema. Katunayan, ang tunay na kahirapan ay yung dumarating sa buhay mo, anumang sitwasyon, na naglalayo sa iyo sa Diyos, kahirapan. Kahit ito'y wealth, kahit ito'y katanyagan, kapag nilalayo ka nito sa Diyos, kahirapan yun. Yun yung mapanganib. Pero kahit na dumanas ka ng kahirapan sa mundong ito, poverty or kaya difficulties, pero nilalapit ka na nito sa Diyos, ang tawag dito blessings. Tawag dito discipline. Yung parang blessing in disguise. Kaya hindi po nalulugi ang mga taong tumatahak sa plano ng Diyos. Ang taong lumalakad dun sa daanan na gusto ng Diyos para sa kanila. Hindi usapan kung ito'y hindi maganda. Hindi usapan kung ito'y nakakatakot o ito'y mapaminsala. Ang usapan, yun ba ang plano ng Diyos? At dito, napakaraming eksena na yung dinaanan nila ay plano ng Diyos pero hindi nila matanggap kasi yung kanilang inaasahan ay hindi nangyayari bagkus ang nangyayari yung bagay na hindi nila inaasahan. Pero hindi nila nakikita, sinasala sila ng Diyos, pinapakita ng Diyos kung ano na yung... Kasi ang Diyos alam na yung level ng pananampalataya ng tao. Pero yung tao hindi niya alam kung anong level ng pananampalataya niya. Kaya nagpapadala ang Diyos ng ganung bagay, dalawang purpose. Una,
malaman ng tao kung ano ng level ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, para mahubog siya na lalong magtiwala sa Diyos at masabi niya sa sarili niya, hindi siya mabubuhay sa kanyang sariling kakayanan, malibang ang Diyos ang tumulong sa kanya. Yan lagi ang dala ng mga problema, yan lagi ang dala. Pero dito, makita natin yung malaking problema, ang Israel ay immature, si Moses na matured, pagdating sa manampalataya, nadamay dahil sa frustration. Nadamay kasi ilang beses niyang pinagtanggol ang Israel laban sa galit ni Yahweh. Ilang beses na pinakita niyang kapangyarihan ni Yahweh laban sa Paraon. Pero makita mo, nananatili pa rin matigas ang ulo ng Israel nito. Kaya nung bandang uli, napuno si Moses. Dahil dun sa kanyang pagkapuno, yun ang nagdala na maging siya hindi makapasok dun sa pangako ng Diyos. Ito yung mga signs ng maturity, ng immaturity. Una, hindi natututo. Kahit anong gawin mo, hindi niya maintindihan yung mga ginawa ng Diyos. Na kahit na ilang beses siyang tinulungan, nakakalimutan niya na tinulungan pala ako ng Diyos dati. Pangalawa, pag may problema, mas mabilis yung pagrereklamo kaysa pananalangin sa Diyos. Mas madali sa kanya yung manisi kaysa yung magpakumbaba sa Diyos. Yung Israel, nung maranasan to, agad nagreklamo, nagbulungan sila, at naninisi. Samantalang si Moses, nung marinig niyang nagre-reklamo ang tao, tsaka si Aaron, makita mo tumakbo agad sila dun sa toldan tipanan at nanalangin kay Yahweh. No? Kaya makita natin, may mga may mga dun sa galaw natin, makikita natin kung tayo matured o immature. At yung panguli, makita natin dito yung laging sinusumbat, naghahanap ng masisisi, laging sinusumbat na hindi ko naman ginusto to, dahil ikaw ang gumusto na ako'y magpunta rito, dapat hindi ko nararanasan to. Na parang ang konsepto nun siya yung big picture. Na parang gumalaw ang Diyos na asikasuhin ang lahat ng kanyang pangailangan. Hindi niya nakikita na ang Diyos ang big picture, pasalamat ka, ginamit ka ng Diyos na maging bahagi nung part ng big picture para maitaas ang kalwalhatian ng Diyos. Hindi tayo. Kailanman hindi tayo ang bida. Pagdating sa pananampalataya sa Diyos, part lang tayo nung kapangyarihan at kalwalhatian ng Diyos. Kapag ginawa natin yung part natin, nagiging part tayo ng big picture. Dahil ang Diyos ang siyang kasama natin. Dito, makita rin natin yung ilang mga lingkod ng Diyos na babanggitin ko na na-prostrate dahil sa sitwasyon na ito. Parang katulad nito na tumakbo sa simula ng pagkabilis-bilis pero pagdating sa dulo, kinapos. Makita natin dito yung mga example dito, mighty man of God, pero nagkulang. Pagdating sa dulo, kinapos. Isa dito si King Solomon. Pag kinumpara natin yung 2 Samuel chapter 1, tsaka yung 1 King chapter 1 verse 3 to 4, makita natin yung King Solomon na napakatalino, yung King Solomon na yung favor ng Diyos nasa kanya, dumating ang isang araw, ayaw nang makinig kay Yahweh. Dumating ang isang araw, mas mahalaga na sa kanya yung kanyang mga asawa, mas mahalaga na sa kanya yung kanyang kakayahan, paanong hanapin ang kasiyahan. At hanggang sa dulo, makita natin, halos naghirap siya ng gusto. Pero salamat sa Panginoon, na-realize niya nun sa dulo yung pagkakamali niya. Pero makita natin, kahit nasa kanyang lahat ng kayamanan, siya ang naging pinakamalungkot na tao na nabuhay sa mundo. Pangalawa, makita rin natin dito si King Asa. Si King Asa, isa to sa magagaling na hari. Sa pagkikinumpara natin ng 2 Chronicles chapter 17 verse 2, hindi pala 17, 14 verse 2, at kumpara natin sa 16, 1 to 11, itong si King Asa ay kahit natanyag na hari, napatanyag niya ang kanyang kaharian, dumating isang araw, nagkaketong siya. Dahil akala niya, porket naging sikat siya, kaya niyang gampanan yung gampanin ng mga
priest, ng mga saserdote. Kaya nagsindi siya ng insenso, malinaw na ang magsisindi lang doon dapat ay saserdote. At dahil doon nagkaketong siya, inalis siya pagkakahari at naging madumi siya, tinaboy siya sa karamihan. Dito rin natin makikita yung buhay ni Hezekiah. Si Hezekiah ay nabuhay na mamamatay na, pero humingi siya at nanalangin sa Diyos, pero binagkabuloban pa siya ng mahabang buhay. Ganon din si Balaam. Si Balaam sumasa kanya ang Diyos, na lahat ng sabihin niya ay pinagpapala ng Diyos. Pero dahil dun sa dulo na inangad niya yung kasikatan, yung wealth, yung biyaya na galing sa 4 na hari, sa mga hari na nag-alok sa kanya na sumpain ng Israel, dahil dun ay siya'y napahamak. Kaya doon sa dulo, makita natin nung lumusob ang Israel para sakupin yung lugar na yun, pati si Balaam ay napatay. At sa New Testament, si Judas naman ang magandang halimbawa dito na bagamat kasama siya ng Diyos, nagpalayas ng masamang espiritu, pero pagdating sa dulo, hindi pala siya ligtas. Sapagkat isa siya sa mga hindi naniwala sa Diyos, bakit kasama niya ang Panginoon. At ngayon, ating tutukan si Moses. Ang huli nating halimbawa, si Moses na buhay na tapat sa Diyos. Sabi nga ng Biblia, siya na yung pinaka-humble person na makita mo. Kasi ganung katigas ng Israel, kung ibang tao yun, matagal nang iniwanan. Mula pa lang sa pagkatawag sa kanya, alam niya na kung gaano kawalang utang na loob ng mga Israelita. Pagkatapos niyang iligtas mula dun sa nananakit na Egyptian, nung iligtas niya, siya pa yung may kasalanan at kaya naging wanted siya, tumakbo siya. Pagdating sa wilderness training lang pala ng Panginoon yun, sabi niya, Moses, ito na yung right time, pwede mo nang iligtas ang Israel. Halos ayaw niya na. Halos nakikita niya yung kawalan niya ng self-esteem, kawalan niya ng tiwala sa sarili dahil doon sa sitwasyon na yun. Nangahas siya na gawin yung isang bagay pero failure siya. At dahil doon, pinalakas siya uli ng Diyos at pinakita ng Diyos yung kapangyarihan sa kanya. Na pag naging para siyang Diyos, naging kung paano siyang gumalaw, paano siyang kumilos, paano siyang magsalita. Makita natin, maging sa harap ng Paraon, walang magawa yung Paraon. Ngayon, dito makita natin yung sequence ng buhay ni Moses. Una, na-prostrate siya dun sa bayan niya. Nakaramdam siya ng depression, nakaramdam siya na parang wala nang pagbabago itong mga taong ito. At dahil dun, nagkaroon siya ng pagkagalit. Yung pagkagalit niya ay nagdala sa lack of faith. Kawalan niya ng pagtitiwala sa Diyos. At dahil nawalan yung tiwala niya sa Diyos, dinala nito yung galaw ng pagsuway. Kaya siya nakasuway. Yung utos ng Diyos sa kanya, hindi ganun yung ginawa niyang proseso. Bagkus inangkin niya nga, pangalawa, hindi niya ginawa at binaliktad niya pa. At yung panguli, makita natin yung consequence dun sa kanyang pagkakamali. Yun yung buong sequence. Ngayon, 3 ang ginamit kong kasagutan, yung mga dapat iwasan para magpatuloy sa takbuhan. Lahat tayo ay nasa takbuhan. Kung paano pinag-aaralan natin ang Israel at si Moses, ganun din yung nangyayari sa atin. Tayo'y nasa takbuhan ngayon. At dun sa ating takbuhan, merong Diyos na tumawag sa atin at merong Diyos na ngako na magtatagumpay tayo hanggang dulo. Pero ganun din kila Moses. Bago tumawag ang Diyos, makita natin sinabi na ng Diyos yung dulo. Pinaliwanag ng Diyos kung ano mangyayari, kung saan sila makakapunta, ano yung magiging tagumpay na maaasahan nila. Pero makita natin, pagkatapos ng lahat ng yun, yung takbuhan na yun, meron pa rin palang kinakapos. Nawa, hindi tayo kapusin. Nawa, mangyari yung kabuuan ng plano ng Diyos para sa atin. Ito yung magiging gabay natin. Itong oras na to, magiging gabay natin. 3 yung tiningnan ko. Una, maging maingat tayo sa mapanirang salita mula sa paligid natin. May mga salita na siyang magda-down sa atin, may mga bagay na maririnig sa atin na hindi kagaya nung sinabi ng Diyos sa atin. Pangalawa, makita natin yung iwasan natin yung maging maingat tayo dun sa mapanirang damdamin. Yung kanina, galing sa labas, yung pangalawang pag-aaralan natin, kalaban mula sa loob. Ito na yung pagkatapos mong marinig yung mga
mga sinasabi nila tungkol sa iyo, papasok na ngayon yung emosyon mo. Yung emosyon natin naggaling dun sa soul, makita natin yun ngayon ang magiging kalaban mo para ma-redirect or ma-distract yung ating journey, at dahil dun makita natin madadala tayo sa kawalan ng pagtitiwala sa Diyos at pagsuway. At yung panguli ay yung mapanirang pagsuway na nagiging bunga ng ating emosyon. Yung tatlong nang yun ang ating pag-aaralan. Punta tayo dun sa una, yung mapanirang salita mula sa mga paligid natin. Dito, pinapakita ng Diyos, yung kagaya ng binanggit ko sa inyo, bago ka tawagin ng Diyos, nililinaw niya na muna yung pupuntahan mo. Hindi siya tumatawag tapos bigla na lang isipin niya, saan ba kita dadalhin? Hindi ganun ang Diyos. Naalala natin, tuwing tatawag siya, sinabi niya, Abraham, iwanan mo ang pamilya, sumunod ka sa akin. May bibigay ako sa iyong lupa. May sinabi na agad siya na patutunguhan, bagamat hindi niya dinetalya kung saan to, pero sinabi niya, may lupa akong ipagkakaltiwala sa iyo, bibigay sa iyo. Ganon din sinabi niya kay Joseph. Sabi niya, magiging sikat ka, luluhod sa iyo mga tao. Magiging leader ka. At the age of 12, kung di ako nagkamali, 9, doon na siya tinawag, pero kahit dumaan siya sa napakaraming masalamuot na lakbayin at hindi katanggap-tanggap na mga kahirapan, hindi nawawala sa kanya yung plano ng Diyos na pupuntahan niya. Kaya't makita natin na natili siyang tapat, kaya nangyari sa kanya yung bagay niya. Hindi siya kapos. Hindi katulad ng ibang binanggit natin nung una. At dito, makita rin natin yung mga alagad. Nung namili ang Diyos na mga alagad, sabi niya, come unto me and I will make you. Sabi niya, and I will make you. Gagawin ko kayo na mga mamamalakaya ng tao. Nung tinawag niya si Saulo, sabi niya, Saulo, bakit mo ako pinag-usig? Pero nung sinabi, sino ka? Sabi niya, ako ang Panginoon mo. Tapos may 4 na bagay na sinabi sa kanya. Una, ipapangaral mo ang aking pangalan sa mga Hudyo, ipapangaral mo ang aking pangalan sa mga Hintil. Tingnan nyo hindi pa nakalabas yung sikreto ng Diyos na ililigtas yung mga Hintil, sinabi na agad kay Pablo na maliligtas yung mga Hintil kasi ipapangaral niya ito sa mga Hintil. Kaya si Pablo yung nagpasimula, kaya understand siya ng mga Israelita at kinalaban siya. Kasi bakit dinala mo yung mga Hintil? Bakit sinama mo mga Hintil? Hindi naman sila kasama sa pangako ng Diyos. Pero siya yung unang sinabihan na mga Hintil ay maliligtas din. At yung pangatlo, mangangaral ka sa mga hari. At yung pang-4, maghihirap ka dahil sa akin. Kaya makita natin itong si Pablo, yung kanyang journey, nakikita niya yung blueprint. Kahit hindi maintindihan ng tao, kahit parang negatibo, kahit parang mapaparusahan ka dito, kahit makita niya na, uy, gagapos ka dito, nakikita niya, uy, ito pala yung tanging pintuan para mangyari itong gusto ng Diyos sa atin. Nakikita niya yung blessings, hindi yung curse. Hindi niya nakikita yung panganib, ang nakikita niya opportunity. Parang pandemya ngayon, kung nakikita mo yung plano ng Diyos sa'yo, yung pandemya is opportunity. Hindi siya sagabal. Ang pandemya, binuksan yung lahat ng mga pagkakataon para ang tao lumapit sa Diyos. Kung ako tatanungin nyo, ang pandemya ang ginamit ng Diyos kasi yung panalangin natin na nawawasak na yung ozone layer, trinabaho yan ng Diyos. Ang Diyos ang nagtrabaho, kaya nakita natin, naging maayos. Kumanda ang langit, nakikita nyo na ba yung ulap? Dahil nabawasan yung mga sumisira sa kalikasan. Nakita nyo ba yung health ng tao? Na wala mga inuman, na wala yung napakaraming libangan ng tao na sumisira sa katawan. Ngayon, nakita mo, masahaba ang buhay ng tao. At maging sa pangangaral ng salita ng Diyos, makita natin, napakalawak. Ngayon, meron kaming inaabangan yung tinatawag na kasimbayanan. Yung kapulisan at yung simbahan mag-join force para pumasok sa mga barangay. Magkakaroon ng mga Bible study, magkakaroon ng mga activities
na pang-spiritual na mga ngaral yung mga pastors, mga church leaders at sa mga barangay. Makita nyo una, pinabaho sa kapulisan, ngayon sa barangay naman papasok. Ito yung sinasabi ko na parang ginagawa ng Diyos na proseso sa kabila ng parang hindi mo maintindihan na pangyayari. Hindi mo maintindihan pero trabaho pala ng Diyos yun, part pala yun ng blueprint na dinowing ng Diyos na mangyayari sa atin. Ganun pag tumawag ng Diyos, hindi siya tumatawag na alanganin. Sabi niya, plus pag nagreklamo ka, Panginoon, ba't nangyari sa akin to? Sabi ng Panginoon, ay sandali, titingnan ko nga, bakit nga nangyari sa'yo? Yeah? Hindi ganun ang Diyos. Pag nangyari sa'yo, ibig sabihin may magandang purpose ang Diyos sa bagay na yun. Okay, kita natin si Abraham, makita natin si Josh, si Moses. Pagkatawag niya kay Moses, Moses, ililigtas mong aking bayan. Moses, iharap ka sa Paraon. Binanggit na bago pa mangyari. Moses, tatanggihan ka ng Paraon at lagi kanyang ire-reject. Pero huwag kang mag-alala. Dinabanggit na agad. Si Joshua, magtatagumpay ka. Lahat ng apakan mo ay magiging sayo. Hindi ka matatalo kahit kailan. Kaya nung natalo siya sa Ai, pinunid niyang damit, hindi siya makapaniwala. Kasi ang linaw ng sabi ng Diyos, hindi ka matatalo kahit kailan. Yung pala nandun si Akan na siyang gumawa ng kasalanan at pagsuway. Kaya nagkaroon ng pansamantalang pag-stop yung momentum nung tagumpay na inihanay na ng Diyos kay Joshua. Pero nung na-settle na yun ni Joshua, makita natin, muli nagtagumpay siya. At ganun din ang makikita natin sa mga apostol, yung kay Pablo na binanggit kanina. Kaya dito, malinaw na dapat ang focus natin sa Diyos. Sabi niya sa Hebrew, chapter 12, verses 1 at 2, ang sabi niya dito, basahin ko, Hebrew 12, 1-2, sabi niya, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyagang tayong tumakbo sa paligsaang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakang naghintay sa Kanya. Hindi niya kinaiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Ang ganda doon sa verse 2, sabi niya na si Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Siya yung the author and the finisher of our faith. Pero sabi niya doon sa verse 1, may takbuhan. At meron kang kailangang iwaksi, meron kang kailangang tanggalin, meron kang talang kasalanan na dapat iwan. Hindi lang yun, maging mga balakid na nagiging sagabal sa takbuhan. Isang malinaw, may takbuhan, pero may pangalawang malinaw. Merong sagabal sa takbuhan. May pangatlong malinaw, yung nagpasimula ng takbuhan at yung magtatapos ng takbuhan, walang iba kundi ang Panginoon. Sabi niya sa John, nung si Jesus, sabi niya, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. No? Kaya, sabi niya, huwag kayong matakot. Ako isa sa inyo. Ibig sabihin, ito yung kagandahan. Kapag naniniwala tayo dun sa mga naririnig natin kaysa dun sa narinig natin mula sa Diyos, kaysa dun sa sinabi ng Biblia, mawawala yung focus natin sa takbuhan. Madidistract tayo. Minsan nga, yun nga lagi kong naririnig. Halos sino mang mapaliwanag, maringgang ko ng ganung salita, agad ako nagsasalita. Minsan, meron pa yun nakadebate ko sa meeting namin sa PNP, isang matandang pastor na taga Isabela, hanggang sa tungkol kasi dun sa end time, tungkol sa vaccine, tungkol sa Antichrist, halos ang mga kwento niya is tinatakot niya ang tao dahil dito sa pandemya na parang sinasabi niya delikado na ang kalagayan natin kasi nandiyan na yung 666. Sabi ko, 4 na bagay ang binanggit ko sa kanya eh. Una, nakita ko ang end times is glorious hope. Hindi siya nakakatakot. Pag pinag-aralan mo ang Antichrist, sabi diyan, siya'y darating upang pinsalain yung mga hindi nanampalataya sa Panginoon. Kailanman hindi mapipinsala yung mga nanampalataya sa Panginoon. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Pangalawa, sabi ko sa kanya, sa
sa sitwasyon ng tao, kahit gaano ka kasalanan, papayag ka ba na pumayag ka na yung presidente, yung Department ng Health, Department of Health, Department ng lahat ng yan, makita mo papayag sila, pag nakita mong hindi nagpa-inject sila o mga pamilya nila, makita mo, maniwala ka. Pero kung makita mo na halos lahat ng tao, bakit mo magdududahan? Katunayan, yung vaccine na yan, narinig ko yung issue na yan mula pa lang dun sa vaccine ng polio, vaccine ng flu, vaccine ng pambata. Narinig ko na yung message na yan dati pa, sabi ko sa kanya. Pero ngayon, makita mo, ang laki ng pakinabang ng vaccine sa mga bata. Nabawasan yung polio dati, napakarami. Pero ngayon, maka 10 tayong namatay sa polio sa loob ng 1 taon, napaka-worse na sitwasyon na. Kasi ang alam ko, dumating pa na 0 tayo sa buong taon na namamatay sa polio dahil sa vaccine. Pero dati pinaginalaan nilang anti-Christ yan. Dati pinaginalaan nila na pang-litigate or pang-mitigate pala ng population. Palilitin yung population, isang pindot lang mamamatay lahat yung vaccine. At hanggang ngayon, ginagamit nila yan. Yung anti-Christ, kung sino-sino yung pinagbintangan nila, mga salitang galing sa mundo na walang basehan. Alam niyo yung panguling binanggit ko sa niya, nakakalungkot naman kasi tayo nangangaral ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos pinatunayan na totoo, inilatag to ng ilang taon, hanggang ngayon nananatili siyang totoo. Ang daming kumalaban dito, pero napatunayang ito'y totoo. Pero hindi lahat ng taong ating sinasabihan naniniwala. Pagtapos tayong pastor, nakarinig lang tayo ng konting balita tungkol dun sa internet, napanood, agad kang maniniwala ng hindi malinaw ang basehan. Sabi ko, kawawa naman tayo. Nakapakakawawa natin. Tayo na nagsasabi ng totoo, hindi nila pinaniniwalaan. Sila na nagsabi na ito'y totoo, pero wala namang basehan at hindi naman nilatag na kagaya ng haba ng latag na ginawa sa Biblia. Alam niyo, minsan yun yung problema. Dapat kilala natin kung kaninong boses yun. Kung ito'y nananakot, hindi ito sa pananampalataya. Kailanman hindi nananakot ang pananampalataya. Sabi ng Biblia, ang kaligtasan, ang dala nito ay katiwasayan. Hindi pagkatakot. Kapag yan pagkatakot, ay hindi yan galing sa Diyos, ang sabi ng Biblia. Kaya sa Romans. Kaya dito, may magandang example dito sa 2 Kings. Sa 2 Kings, kay Hezekiah. Hindi ko nababasahin sa 2 Kings chapter 18, verse 20 to 25, yung una na itong si Hezekiah tumanggap ng sulat galing kay doon sa tauhan na ni Sennacherib. Kasi nung sila'y pupuksain, nung sila'y lulusubin, ang ginawa nitong si Sennacherib, gumawa siya ng sulat. Ay hindi, basahin natin para mas malinaw. No? Sa may 2 Kings chapter 18, verse 20 hanggang 25. Sabi niya dito, sabihin ninyo sa kanya na ang digmaan ay hindi nakukuha sa salita. Sino ba ang kanyang inaasahan at naghimagsik siya laban sa makapangyarihang hari ng Assyria? Ito si Sennacherib. Sulat to na binasa kay King Hezekiah sa gitna ng napakaraming tao, na naririnig ng napakaraming tao. Ang Ehipto ba ang inyong baling tungkod na kung hahawakan ay makakasakit? Kasi yung Ehipto, ito yung tinalo ng Israel doon sa panahon ni Moses, na para sa niya, pagmamalaki nyo ba yung Ehipto, tinawag lang ni Sennacherib na baling tungkod. Verse 22, hindi rin niya maasahan ng tulong ni Yahweh. Hindi ba't ipinagiba na niya ang mga altar niyo? Hindi ba't sinabi na niya sa mga taga-Juda na sa altar lamang na nasa Jerusalem dapat sumamba? Ito naman yung Israel, tinukoy niya. Pinagiba na ng Diyos yan, nagapi niya ng Israel. Kaya lang itong Juda, ito yung kino-conquer niya ngayon. Tapos sabi niya, kung gusto niya, bibigyan ko pa siya ng 2,000 kabayo kung may sapat siyang tauhan na sasakay sa mga ito. Pinakita niya ngayon yung population. O sige, bigyan kitang partida, bibigyan ko siya ng kabayo ng ganito karami. Kung may sasakay, ibig sabihin, kulang yung tauhan nyo, kaya hindi kayo mananalo sa akin. Pagkatapos, kung sa mga karway at mga ngabayo ng Ehipto siya aasa, paano nga
Paano niya lalabanan kahit na ang pinakamahinang kawal ng aming hari? Verse 25, ito. Huwag niyang isiping hindi alam ni Yahweh na ako'y naparito upang wasakin ang Jerusalem. Siya pa nga ang nagsabi sa akin na salakayin ko ito at wasakin. Isipin niyo yung konsepto. Ang sabi ng Diyos, itong bayan na to, iingatan niya, protectionan niya. Ang Israel, lumayo sa Diyos, kaya sila napamak. Pero ang Juda, sa kasalukuyang ito, makita mo, nilusob ng Assyria at bubupingin ng Sennacherib, ginamit ng Diyos ang ginamit ni Sennacherib yung maraming mga bagay para pahinain ang loob nila. Ginamit niya yung kanyang dami, ginamit niya yung kanyang lakas laban doon sa mga pinagkakatiwalaan nila, ginamit niya si Yahweh na parang sinasabi, wala siyang laban sa akin, si Yahweh pa nga ang kakampi ko. Siya pa nga nagutos sa akin, kaya ako narito ngayon. Isipin niyo yung dami ng taong nakakarinig kung anong pananampalataya pang hawakan nila, kung ano yung tatayuan nila. Mapaminsala yung salita na yun na galing dun sa narinig nila. Pero salamat, pagdating sa chapter 19, nagsalita si Yahweh sa verse 6 at verse 7, sinabi ni Isaiah, si Prophet Isaiah, sa mga ito, sabihin ninyo sa inyong hari na pinapasabi ni Yahweh na huwag siyang matakot. Ito yung salitang huwag matakot. No? Sa mga panlalait ng hari ng Assyria, magpapadala si Yahweh ng masamang balita sa hari ng Assyria at ito'y babalik sa kanyang lupain at doon siya ipapapatay ni Yahweh. Tingnan nyo ginamit ni Sennacherib si Yahweh para ipadala yung masamang balita sa Israel, pero dahil doon, sabi ni Yahweh, huwag kang mag-alala, Haring Hezekiah. Akong bahala, ako ngayon ang magpapadala ng masamang balita kay Sennacherib at doon na siya mamamatay. Kita nyo yung katotohanang narinig natin sa Diyos, huwag nating hayaan na talunin ng mga salitang naririnig natin sa labas. Kung meron mang tao na ang tingin sa atin bababa, huwag mong pansinin yun. Kasi ang tingin sa iyo ng Diyos, anak niya. Ang tingin sa iyo ng Diyos, anak niya, beloved, ang tingin sa iyo ng Diyos, kanyang tupa, na kanyang maging buhay niya ay kanyang iaalay. Yun ang tingin sa iyo ng Diyos. Bakit mo papansinin yung tingin sa iyo ng ibang tao? Paring pagtalikod mo, marami silang sinasabi laban sa iyo. Huwag mong hayaan na matalo ka ng ganitong salita. Tandaan mo kung ano ka sa harapan ng Diyos. Kung ano yung tingin sa iyo ng Diyos. Dito makita natin si Moses. Alam niya kung saan siya pupunta. Alam niya kung anong sitwasyon. Alam niya, sinabi sa kanya ng Diyos at nakita niya sa experience niya kung sino itong mga taong ito na Israelita. Katunayan sila yung mga mamamatay sa wilderness. Sila yung matatanda na hindi na makakatawid at dahil nandun na lang, nanggugulo na lang. Pero dahil nakinig siya, nasira yung kanyang na-prostrate siya, na-depress siya, kaya makita natin, nadamay siya. Nadamay siya dahil pinagbigyan niya yung kanyang pagkagalit. At dahil doon, napahamak siya. Kaya, ang lesson natin sa una, na dapat iwasan natin yung mga narinig natin hindi ayon sa narinig natin sa Diyos, ay tandaan natin gagamitin ni Satanas lahat ng nakapaligid sa atin para tayo ibagsak, para tayo pahinain, para tayo manghina sa pananampalataya kasi hindi tayo susuway hanggat hindi tayo manghihina sa pananampalataya. Kaya tatrabahuin niya muna yung ating pandinig, yung ating pagtitiwala at pag natrabaho niya to, asahan natin magkakasala tayo sa Diyos. Mga kapatid, imposibleng nagkakasala tayo sa Diyos. Imposibleng gumagawa tayo ng kasalanan sa Diyos nang hindi nangyari yung proseso nito. Ilalayo muna tayo ni Satanas dadalhin niya tayo sa panlalamig, dadalhin niya tayo sa mga yung focus, ilalayo niya muna tayo sa salita ng Diyos bago niya magawa yung mga bagay na makakapinsala sa atin. Kaya pangawakan natin yung salita ng Diyos. Siya yung ating pag-asa, siya yung ating kapangyarihan, siya yung ating sandata, double-edged swords.
Salamat sa Panginoon sapagkat makapangyarihan ang kanyang salita. Pangalawang bagay, yung mapanirang damdamin. Yung mapanirang damdamin, ito naman yung emosyon. Pagkatapos yun marinig ni Moses, ito na yung frustration. Ano ba yung frustration? Pag makita natin yung frustration, ang ibig sabihin nito, the feeling of being upset or annoyed, especially because of inability to change or achieve something. Ito yung problema. Nag-expect ka na ganito mangyayari pero hindi nangyayari. Nangyayari ka na mababago to pero hindi nababago, kaya nagkakaroon ng frustration. Nangyayari minsan yan sa magulang, sa trabaho, sa leadership, sa church. Nangyayari yan, kaya napro-frustrate tayo. Pero dapat nating maintindihan, yung gawin lang natin yung part natin, sa accomplishment na yun. Walang taong kayang magbago. Ang Diyos lang ang nagbabago sa buhay ng tao. Merong timing ang bawat isa. Kaya lang, minsan, kinakapos kasi naghahanap na agad tayo ng bunga ngayong hindi pa panahon. Nagtanim tayo ng puno, siyempre magantay tayo hanggang lumaki ito bago ito mamunga. Pag ito'y lumaki, hindi mo naman pwedeng hantayin yan sa lahat ng oras. Hantayin mo yung season niya para siya mamunga. Merong tamang pagkakataon sa bawat galaw ng Diyos. Kaya minsan na-frustrate tayo kasi iniisip natin na parang tayong may pagkakamali, tayong may pagkakasala. Dapat ang nagiging resulta kasi ng frustration, anger, quitting, burnout, ito'y nagdadala rin ng giving up, tsaka depression. Lahat ng yan, strong emotion yan. Sabi nga dun sa yung emosyon natin para siyang isang toolbox. Yung emosyon natin, para siyang toolbox. Hindi lang naman anger o frustration ang naroon. Hindi lang naman yung depression ang naroon. Nandun din yung patience, nandun din yung trust, nandun din yung forgiveness, nandun din yung maraming positive traits na nandun sa toolbox. Kaya lang sa tuwing magagalit tayo, sa tuwing ma-frustrate tayo, namimili tayo kung anong ilalabas natin dun sa toolbox. Tandaan po natin kung ano yung lagi nating nilalabas, yun yung nagiging malakas. Kung ano yung lagi nating ginagamit, dun tayo nasasanay. Minsan nga, masanay tayong pambunot yung flies kaysa sa martilyo. Bakit? Kasi yun yung lagi mong ginagawa. Pero pag hindi mo yung ginagawa, makita mo napakahirap gawin yun. Ganon din sa ating emosyon. Yung emosyon natin para siyang isang lalagyan na pinupuno ng Diyos ng karakter na dapat nating isabuhay na positibong karakter. Pero yung ating makamundong laman, yung flesh natin at si Satan, pinupuno naman yan ng mga negative traits. Pinupuno yan ng negative na karakter. Ngayon, pag dumating yung mga frustration, dahil yung flesh na depressed, na down, na burnout, kadalasan ang napupulot niya yung negative na karakter. Kaya lumalabas, bumabagsak ngayon ang sanggunian. Ikaw ang namimili kung anong gagamitin mo dun sa emotional toolbox mo. Ikaw ang namimili. Ikaw ang nagdidesisyon kung anong gagamitin. Kung pinili mo yung negative na tools, kung yun ba'y makakatulong, okay lang, gamitin mo. Pero kung yun ay magpapabagsak sa'yo, kailanman wag mong gagamitin yun. Teka, pero para malinaw, yung magalit, hindi masama kasi basta't kontrolado. Ganon din yung mga ibang mga negative na attitude na nandun sa toolbox. Hindi yun masama kasi sa umpisa, natural reaction ng emosyon natin yun. Pero pag siya na ang kumokontrol sa lahat ng galaw natin, yun na yung masama. Yun na yung pangit. At yun yung nangyari kay Moses. Makita natin yung depression niya, yung kanyang galit, makita natin nag-iba lahat. Ang Diyos kalmado pa eh. Nung pumunta agad sila doon, parang naalala ko tuloy yung kay Jonah. Ayaw niya sa Ninive, kaya nag-iba siya. Ayaw niya maligtas ang Ninive, pero ang plano ng Diyos, iligtas mo, pangaralan mong Ninive para silang mapahamak. Pero dahil lang niya ang Diyos ay mapagpatawad, ayaw niya hindi niya pumasok sa isip niya na sigurado pag nangaral ako
At paano kapag nagbago sila, hindi sila mapaparusahan, ikaaway niya ang Ninive. Kaya mas pinili niya yung sumuway sa Diyos. Pero pagdating doon, dinala siya nung plano ng Diyos at nangaral pa rin siya. Nung nasa malayo na siya, pagkatapos niyang mangaral, iniisip niya pa rin gugunawin niya ng Diyos. Kaya nung hindi yun ginunaw ng Diyos, ang sama-sama ng loob niya. Nagre-reklamo siya sa Diyos. Minsan ganun eh. Minsan ganun tayo. Mas gusto natin na mangyari yung galaw ng yung flesh natin. At yun yung sitwasyon nung pag nangongontrol na yung emosyon. Pag yung emosyon ang siyang nagiging hari na. Pag yung emosyon siya na yung nagiging makapangyarihan dun sa ating mga desisyon, yun na yung mali. Yun na yung problema. Yung damage na dun sa karakter natin nagiging mapanganib na, nakakawasak na. Tandaan natin, nung nakipagrelasyon tayo sa Panginoon, hindi yung nagkaroon tayo ng halo o biglang lumiwanag yung halo sa ating ulo. Hindi ganoon. Ang totoong sinabi ng Biblia, nanahan ang Espiritu Santo sa inner being natin. Yung kanyang pag-ibig nilagay dun sa puso natin. Yung kagalakan, yung kasiyahan, nilagay niya sa loob ng katawan natin. Kaya sabi niya, kahit anong mangyari sa labas, hindi kayang agawin ng mundo yan kasi nilagay ko na sa loob. Yung lahat ng kabutihan, pagpapala, biyaya na tinatanggap natin, lahat ng yan ay inuna na ng Diyos sa loob ng katawan natin. Kaya hindi usapan kung anong kalagayan mo, hindi usapan kung may problema o wala. Kung usapan, nasa iyo ba ang Diyos? Yun yung kasapatan natin. At dito, makita natin ang Diyos nilagay niya na sa loob. May dalawang kalaban tayo. Una, sa labas, ito yung una na pinag-aralan natin. Na may mga salita tayong maririnig na gustong sirain yung pananampalataya natin. Yung pangalawa na kalaban natin, sa loob siya pumapasok. Yung emosyon, yung negative na feelings, yung toolbox na negative, yung nasa toolbox natin, yung tools na nandun sa emotional toolbox natin, yun ang pumapasok para sirain yung ating confidence sa pagiging Kristiyano dun sa mga pangako ng Diyos. At dun makikita natin ang nagiging resulta ay nawawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos, nagdadala ng pagsuway. Kaya sa verse 10, makita natin dun sa verse 10 nung ating pinag-aralan, ang sabi ng Diyos sa verse 9, pumunta kayo dun sa taas, sabi niya, ay sa verse 8 pala, sabi niya, dalhin niyo ang tungkod sa harap ng kabanantipan at isama ninyo si Aaron na tumungbayan sa harap ng malaking bato, magsalita ka sa bato. Sabi niya, dalhin niyo yung tungkod. Pero walang gagampanan yung tungkod. Walang gagampanan yung tungkod. Kasi hindi naman niya ipangampas eh. Pero tandaan natin, yung tungkod kasi, doon nagre-represent ang Diyos, yung kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, kagaya nung nakipaglaban sila, tuwing itinataas yung tungkod, nananalo sila. Tuwing pinababa, natatalo sila. Pero doon, dinala nga ni Moses yung tungkod. Sumunod siya sa part na yon. Kaya lang yung sumunod na part, sabi niya, pagdating doon, magsalita ka sa bato. Pausapin mo yung bato at lalabas na yung tubig. Sa konseptong teolohiya, makita natin, ito yung type of Christ. Ito yung anong tawag dito? Typology. Yung bato nagre-represent kay Kristo. Sabi niya sa Corinthians, sabi niya ako yung batong kasakasama. 2 Corinthians chapter 10 yata yun. Na ako yung nakasakasama ng Israel doon sa wilderness. Siya yung bato, kaya pumunta ka sa malaking bato, tandaan natin si Kristo ay tinawag na cornerstone. Yung cornerstone is malaking bato. Sabi niya doon, nung una, pukpukin mo, hampasin mo. Yung word na paghampas, yun ang binanggit sa Isaiah na siya'y hinampas. At dahil doon, siya'y pinarusahan, siya'y namatay para sa ating kasalanan. Hinampas siya dahil sa ating kasalanan. Yun yung simbolo na si Jesus, darating panahon na siya'y parurusahan, dahil sa ating kasalanan, siya'y mamamatay sa krus. Yun yung unang ginawa doon sa unang chapter ng Exodo. Pero pangalawa, makita natin yung sa Numbers chapter 20, ito na yung pangalawang eksena na nagre-represent kay Jesus. Para magdala siya ng kaligtasan sa tao, kailangan mo lang siyang kausapin. Kasi namatay na siya sa krus, napatawad ang ating kasalanan,
pwede na tayong lumapit sa Diyos. Ang pangalawang kailangan mong gawin, kausapin siya. Call upon the name of the Lord and you will be saved. Sabi niya sa Romans chapter 10 verse 13. Di ba? Kailangan mong kausapin siya para ikay maligtas. Pero dito, makita natin, yun yung image, yun yung shadow of Christ. Ito yung reality, yung panahon ng New Testament. Ito yung shadow. Pero ginawa ni Moses, sinira niya yung konsepto ng shadow. Ang ginawa niya, pinukpok niya ng 2 beses. Yung una, 1 beses niya lang pinukpok. Pero yung pangalawa, 2 beses niya pinukpok. Ibig sabihin talagang nagdabog siya sa Panginoon. Ang masama pa nun, hindi yun yung sabi ng Diyos. Ang sabi niya dun sa verse 10, sabi niya, makinig kayo, mga mapaghimagsik. Ito na yung dala ng kanyang paggagalit. Makinig kayo. May panglalait na siya. Kayong mapaghimagsik, sabi niya. Pagkatapos anong sabi niya? Sabi niya na gusto ba ninyong magpabukal kami? Sinama niya na yung sarili niya dun sa pag-sustain ng buhay ng Israel. Alam natin Diyos lang ang may kakayahan. Diyos lang ang may kapangyarihan nun. Kaya lang dun sa part na yun, sinama niya na. Kasi nakakaramdam na siya emosyon. Parang anak niya ito na nagtatampo na dapat baguhin pero hindi mabago, na frustrate siya, kaya yun, parang nagreklamo siya, nanumbat siya, at dahil doon makita natin, sinuway niya ang Diyos. Pero ito yung biyaya. Kung tutuusin, kung inampas yun, hindi dapat bubukal. Masisira yung konsepto ng plano ng Diyos. Pero makita natin, bumukal pa rin yung tubig. Dumaloy pa rin yung tubig. Yun yung biyaya. Kahit na sa pagsuway ng isang tao, makita natin, minsan pumapayag pa rin ng Diyos, makinabang yung ibang tao, kahit nagkamali yung inutusan niya. No? Minsan ganun sitwasyon. Sa loob ng church, minsan yung pastor nagkakamali, pero hindi mo pipigilan na i-bless pa rin ng Panginoon yung congregation. No? Basta't merong congregation na naglilingkod sa kanya. Kagaya dito, yung buong Israel nagkamali, pero si Joshua at Caleb ay hindi nadamay kasi nanindigan sila para sa Diyos. Kaya dito, ang ganda nung talatang ito, ang lesson sa point number 2 natin ay kailangan nating kalimutan kung sino tayo at wag na wag kakalimutan kung sino yung Diyos. Para yung emosyon natin ay hindi tayo kontrolin, kundi yung ating pananampalataya ang kumontrol sa atin. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi sa emosyon. Ang paglilingkod sa Panginoon ay sa desisyon. Ito'y covenantal relationship. Ito'y dinesisyonan mo. Kahit wala kang nararamdaman na maglingkod o sumunod sa Diyos, kailangan mo sumunod kasi sumpaan mo yan sa Panginoon. No? At yung panguli, dito tayo magtatapos, yung mapanirang pagsuway. Ito na yung action. Ito na yung bunga ng negative na pagtanggap, sumapangit sa salita ng kaaway at pagtanggap dun sa maling emosyon. Ang dulo ay mapanirang pagsuway. Ito na yung parang sa dinami-dami ng taong magkakasala, si Moses pa yung nagkasala na parang nakakapanghinayang. Parang naalala ko tuloy yung minsan nanonood ako ng YouTube, makita mo yung sa mga Olympic, sa mga race, nakala niya panalo na niya yung sa siklista, kaya ginawa niya dun sa last approach or yung last na takbuhan niya, malapit na siya, tinaas niya na yung kamay niya, hindi niya nagigita, may tumatakbong mas mabilis, kaya dun sa dulo, naunahan pa siya. Ganun din dun sa nagkampante, parang ganun, dun sa dulo biglang bumagsak. Nakakapanghinayang na kung kailan malapit na, dun ka pa nagpabaya. At yun yung nakakapanghinayang kay Moses. Yung Israel dati nang pinabayaan yan. Kasi dahil sa kanilang pagsuway, yung pangyayaring to 38 years na, yung pagitan, matagal na. Malapit na silang makarating sa Kadesh Barnea. At dun sa Kadesh Barnea, makita natin, nagkaroon pa ng 2 taon bago sila nakapasok sa Israel ay sa Canaan. Dito naman, makita natin dun sa panguli, ay yung drifting away, yung spirito ng drifting away. Hindi nangyayari yung pagsuway kung walang nangyaring drifting away. Meron tayong napabayaan, meron tayong
na isang tabi na dapat nating ginagawa. Kaya dumarating yung panahon na tayo nagkakasuway. Ang maganda halimbawa dito si David, isang taong tapat sa Diyos, isang taong malapit sa puso ng Diyos, na tinawag niyang friend of God, na tinawag niyang malapit sa puso niya, pero dumating ang panahon nagkasala siya kay Bathsheba. Pero yung panahon na yon, ang drifting away na nangyari ay yung naging tamad siya. Imbis na nasa digmaan siya, nagpahinga siya sa taas, at doon nakita niya may naliligo, nag-akyat panaw siya, walang magawa, dahil wala siyang ginagawa, natira siya ni Satanas. Yung idle mind, idle na person, makita natin mas madaling paglaruan ng kaaway. Ganon din si Solomon. Si Solomon, napakatalino, pinagyan ng kakayahan yung puso niya para sa tao, pero nung na-conquer na siya nung pleasure niya dun sa kanyang mga asawa, pleasure niya dun sa world possessions, nakita natin, mismo siya na napakatalino ay nagmukhang mangmang, laging nasa pagsuway dahil dun sa bagay na to. Nagkaroon ng drifting away. Dati, sinusunod niya ang Diyos hanggang kalaunan, hindi niya na nakikilala yung tinig ng Diyos. Ganon din si Pedro. Si Pedro, makita natin dun sa napakainit niya sa pagsunod sa Diyos hanggang kauli-ulian, pero dahil dun sa pride niya, yung pride niya ang naglayo sa kanya sa Diyos. Makita natin na sabi dun, sumusunod siya mula sa kalayuan kasi hindi niya na magawa. Wala namang masama na sumunod siya kagaya ni John. Kasi si John nga pinapasok siya, no? Pero alam niya, manganganib yung buhay niya. Yung kanyang tapang napalitan ng takot at nakita niya, hindi niya pala kayang ipagtanggol. Kaya makita natin na itatwa niya ang Panginoong Yesus. No? At ganoon din yung nangyayari sa atin. Hindi pwedeng spiritual tayo tapos magiging flesh. Ganon din yung nangyari sa book ng Galatians. Yung Galatians, tinanggap nila ang Panginoon, nanampalataya sila. Dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, nakagawa sila ng himala, marami silang nagawa. Pagkatapos biglang babalik sila sa power nung flesh. Kaya sabi ni Pablo, mga mangmang kayo. Mga sinabi niya, hindi nyo ba iniisip-isip yung mga dating pagpapagal nyo ngayon, parang bibitawan nyo. Minsan ganun kasi yung sitwasyon. Na hindi naman mangyayari agad na ang initin mo, biglang pupunta ka sa kabilang side. Hindi. Nagkaroon muna ng paglalaban through dun sa mga naririnig natin, through dun sa emosyon natin, hanggang sa mas pipiliin na natin yung sumuway sa Diyos. Lesson, mga kapatid, kaya tayo nagtatagumpay hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Panginoon. Ang lesson dito, dapat maintindihan natin sinong may hawak ng manubela, sinong may control, sino ba ang master, tayo o ang Diyos? Kung tayo ang master, gawin natin kung anong gusto natin. Kung yung anong mood natin, bahala tayo. Pero dahil hindi tayo ang master, walang kinalaman yung nararamdaman natin. Walang kinalaman yung mood natin. Walang kinalaman kung anong oras yan o anong okasyon yan. Ang may kinalaman kung ano yung plano ng Diyos para sa iyo. Kung ano yung kapangyarihan na nilagay niya sa iyo, pagbigyan mo. At pag siyang gumalaw, kahit na nandun tayo sa bagay na parang magkakasala tayo, pag gumalaw ang Espiritu, tiyak magtatagumpay ang Panginoon sa buhay natin. Kaya, yan yung proseso ng pagbagsak. Nagsisimula sa mga bagay panlabas na naririnig natin, ginagamit pa ang iba't ibang bagay para paniwalaan natin. Pangalawa, dahil sa narinig natin, nakakapasok sa emosyon natin, naalagaan natin sa puso natin, sa isip natin, yung mga bagay na narinig natin hanggang nagkakaroon ng pagkatakot, nagkakaroon ng pagdududa, nagkakaroon ng pagkagalit, hanggang yung mga strong emotion na negatibo ay nagiging master, nagiging makapangyarihan. Alam niyo, magandang example dito si Cain. Nung nagandog si Cain, ng kanyang ani, nagandog si Abel, sabi ng Biblia, una yung pagpares silang nagandog. Pero ang kaibahan, ang handog ni Cain hindi ganun ka-espesyal kumpara sa handog ni Abel. Pangalawang pagkakaiba,
Yung handog ni Cain ang mas tinanggap ng Diyos, mas pinapurihan ng Diyos. Dahil doon nagdamdam si Cain. Kinausap siya ng Diyos sa chapter 4 verse 7. Sabi niya, ba't ganyan ang mukha mo? Kasi nakasibangon siya. Kung maganda sanang ginawa mo, dapat kang magmalaki. Pero dahil hindi maganda, sabi niya, ang kasalanan ay parang dambuhala o mabangis na hayop, ang binanggit doon, mabangis na hayop na gustong pumasok sa buhay mo upang ikaw ay lapain. Pangalawa, at pag siya'y nakapasok, paghaharian ka niya. Ito yung strong emotion. Kapag pinapasok mo yung kasalanan, sa umpisa, pipinsalain ka niya. At yung pangalawa, hindi na ikaw ang kumokontrol sa sarili mo, kundi siya na. Kaya yun yung panganib nung ano. Kaya makita mo, kasunod na agad yung pagsuway, kasunod na agad yung paggawang mali kapag nangyari yun. Nawa, hindi yun mangyari sa atin. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Sa verse 12, makita natin, dahil dun, sinabi ng Diyos, maging ikaw, Moses, hindi ka makakapasok sa lupang pangako. Katunayan, automatic sana makakapasok si Moses kasi siya yung pinili. Ang kausap ng tao, itong bayan na dala mo, dalawa lang makakapasok sa kanila. Siya automatic makakapasok. Pero dahil dun sa pagsuway niya, sabi niya, pati ikaw hindi makakapasok. Kasi hindi naman tama na dati na ang kasama na siya sa hindi makakapasok kasi naunang verse na binanggit yun. Na yung 19 years old, teenager pababa, ang makakapasok lang sa lupang pangako. Binanggit na yon sa unang mga kapitulo. Pagdating doon, sabi niya, ikaw rin Moses, hindi ka makakapasok. Dapat sinagot ni Moses, Panginoon, alam ko na nung nakaraan pa. Hindi Hindi ganoon. Talagang makakapasok si Moses, pero dahil sa kanyang pagsuway, hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Pero hindi nangangulugang hindi siya naligtas. Ligtas siya. Kaya lang yung reward na para sa kanya nawala. Kaya nga, takbuhang kapos ang sabi ko, ang title natin. Dahil sa Philippians chapter 3 verse 8 and 9, ang sabi ni Pablo dito, ang ganda na yung ginagawa niya para siya magtagumpay. Sabi niya doon sa Philippians chapter 3, hindi ko na basahin, pero ang punto niya doon, sabi niya, kinakalimutan ko yung lahat ng mga ginawa ko. At iniisip ko sa sarili ko na wala pa akong nagawa. At ang goal niya lang ay mawin yung gusto ng Panginoon. At yun yung dapat na attitude natin. Ano mga accomplishment natin, huwag nating makita yung sarili natin para hindi siya maging negative emotion. Kundi makita natin, ginagamit lang tayo ng Diyos. Kaya nagkakaroon lalo tayo ng pasasalamat sa Diyos kasi sa dinabi namin ng ginagamit niya, tayo yung pinagdadaanan niya. Kaya ang magbibigay natin gratitude towards God. Kaya lalo tayong napapalapit sa Diyos. Hayaan natin na makamit natin yung plano ng Diyos. Yung sinabi niya nga sa John na we are more than conquerors. Sa Romans, kasi sabi niya dun sa John na pagtagumpayan ko ng lahat ng ito, dapat pangawakan natin yun. Kailangan natin sundan yung pagtatagumpay ni Jesus. Kailangan na natin lakaran yung kanyang nilakaran. Para sinabi niya, ito na yung pathway, ito na yung blueprint. Tinapos ko na, kailangan nyo na lang sundan. Kaya kung tutusin, wala nang labanan na mahirap na gagawin natin, kundi yung labanan lang natin is against the flesh, against dun sa sarili. Kaya mangyayari. Mga kapatid, nawa, maintindihan natin, yung journey natin hindi pa tapos. Sila Moses tapos na. Pero pinag-aaralan natin ngayon at nakita natin yung kakulangan na nangyari kung ba't hindi nangyari yung tagumpay na para dapat sa kanya at para dapat sa Israel. Pero yung tagumpay na para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, nakahanda na sa ating future. Nakahanda na gagawin ng Panginoon. Kailangan lang natin, Panginoon, gusto kong magpasailalim sa kapangyarihan. Panginoon, gusto kong gawin lahat ng gusto mo. Tulungan mo ko, bigyan mo ko ng lakas. Huwag mong ngayaan na magtiwala ko sa sarili ko. Huwag mong ngayaan magtiwala ko sa mga naririnig ko na hindi galing sa iyo. Huwag mong ngayaan na mas manaig yung emosyon kong negatibo kaysa dun sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa loob ng aking puso. At higit sa lahat, huwag mong ngayaan na magkasala ako sa iyo. Sa ganung panalangin, makita natin
ang sistema ng Diyos ang nananaig sa puso mo. Ano mang problema, ano mang sitwasyon, ano mang nararanasan nating kalagayan, ilatag natin yung programa ng Diyos. Ano bang plano ng Diyos dito? Ano bang nais niya? Bakit ko nararanasan ito? Ano mga bagay yung dapat nating intindihin para wag tayong matalo ng ating emosyon? Bagkus, makita natin yung other side of the coin na blessing pala ito. Minsan, binubulag tayo ng sistema ng mundong ito kasi magkabaliktad sila ng sistema ng Diyos. Yung positibo sa Kanya, negatibo sa Diyos. Yung positibo sa Diyos, negatibo sa Kanya. Kaya, hindi pwedeng dalawa yung tinatayuan natin. Dapat malinaw na malinaw, tinatayuan natin sistema ng Diyos, pagkikita natin lahat ng bagay ay panatag at maayos. Pero kung paminsan-minsan umatayo tayo dun sa sistema ng mundo, makikita natin kahit yung inilatag ng Diyos, pagdududahan natin. Kaya mga kapatid, huwag tayong bibitaw. Lahat nilatag ng Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa kalwalhatian nila. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo sapagkat ikaw ang aming Diyos na naglatag na ng tagumpay, ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan na siyang kumikilos sa iyong mga anak. Pagpalain niyo, Panginoon, ang iyong bayan. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na yung pastulan, Panginoon, inaangkin namin na kailanman hindi ka nagkukulang, kailanman yung pangako mo hindi kayang sirain ng aming mga kakulangan, bagkus nakatali ka, Panginoon, sa lahat ng pangako mo sa amin. Anumang mangyari, Panginoon, pagtatanggol mo kami, anumang mangyari, mananatili kang tapat kahit na minsan hindi kami tapat. Tulungan niyo kami na lubusang magtiwala sa iyo. Tulungan mo kami na isandig sa iyo lahat ng pag-asa, lahat ng kakayanan namin ay itiwala namin sa kakayahan mo. Panginoon, walang bagay na mahirap kung kasama ka namin. Walang bagay na imposible kung ikaw ang nangunguna sa amin. Dinadalangin po namin, muli mo kaming ibaba sa aming kakayanan upang may task kami sa paggamit ng iyong kakayanan. Muli mo kaming ibalik sa atin naming kalagayan upang ikaw naman ang mailuklok sa totoo mong kalagayan sa aming puso. Panginoon, kailangan namin ng tulong mo. Anumang aming dinaranas sa oras na to, pinansyal na problema, karamdaman, o anumang sitwasyon, Panginoon, lahat ng yan ay bahagi lamang ng aming takbuhin, pero lahat ng yan hindi kayang maging sagabal o balakid sa planuhin mo para sa amin. Inaangkin namin ang iyong tagumpay, inaangkin namin na ang iyong biyaya at kapangyarihan, ang iyong pagpapala ay siyang hahabol sa aming buhay. At ang iyong kaawan ang siyang patuloy na gagabay sa lahat ng araw na aming buhay. Salamat, Panginoon. Sa iyong papulit pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.